Hello class, so for today's videos, I'll be teaching you the subset, universal set, null set, cardinal set, union set, intersection set, and different of two sets. So first, let's define set. A set is a well-defined collections of different things. These things are called elements or member of a set. I know some of you will be asking this question, Ma'am, why do we need to study set? And what is the importance of sets in our daily lives? Okay, class, listen. Sets are important in our daily lives because they help us organize and communicate information. Sets are used to group items that are related in some way. For example, you can organize book by genre, alphabetically, or by your favorites. You can also organize your utensils in the kitchen by keeping plates together and bowls together. Sets are used to formally describe what is included and excluded. For example, you can describe a playlist by listing the songs it includes. And sets can help identify what needs to be corrected or changed. Sets can also be a fundamental to learning math and statistics and are also basic to children's thinking. But lastly, programmers use set theory to work with large set of data. We have different types of sets. First, subsets, na kung saan merong dalawa, the proper subsets and improper subset. And pangalawa, we have universal set, null set, cardinality of set, union of set, intersection of set, and difference of a set. So, iisa-isahin po natin sila. Let's start with subset. A subset is a set whose elements are all member of another set. So, look at the illustration below. You will notice that A is a subset of B. Bakit sinabi that A is a subset of B? Because set A contains an element of set B. In simple word po, kapag kumuha ka ng element sa set na yon at nakabuo ka ng another set, that's what we call subset. So, ma'am, bakit po? Kasi po, yung set po na nagawa mo ay element siya ng another set. As long as kumuha ka dun sa set na yon at nakabuo ka ng another set, ang tawag doon subset. Okay? Okay, we have two types of subset. We have proper subset and improper subset. So when we say proper subset, it contains a few elements of the original set. So ibig sabihin lang nito, kumukuha tayo pero hindi natin nilalahat. So look at the example. Set A contains 1, 2, 3, 4, and 5. And B contains, or set B contains 1, 3, and 5. So ibig sabihin lang nito that B is a proper subset of A. Nagagets po ba? Basta kumukuha tayo ng element doon at hindi natin nilalahat, that's proper subset. Okay, next is improper subset. So when we say improper subset, it contains every element of the original set along with null sets. So dito, sinasabi lang nito na kapag daw kinuha mo or kinopya mo yung nasa set na mismo na yon, ang tawag doon, improper subset. Basta kapag kinuha mo, kinopya mo lang exacto dun sa set na yon, that's improper subset. Nagagets po ba? Okay, so let's try to illustrate that. For example, ayan, nagbilog ako. Ayan si A. Ayan si A, ha? Palitan natin ang kulay. Next, ito si B. Ayan si B. And then sabi, ang element ni A is 1, 2, 3, 4, and 5. And ang element na B ay 1, 3, and 5. So, lagay muna natin yung element ni B, which is 1, 3, at saka 5. And ang element naman ni A ay 1, 2, 3, 4, and 5, diba? So, ang ilalagay na lang natin kay A, or sa element ni A, magiging, ano na lang, nasa labas ay 2 at saka 4. So, ganon natin siya ini-illustrate. How about this one? Yung isa naman. Palitan natin ulit ng kulay.
Sa improper subset naman, for example, ayan. Ito ay kunwari si A. And ito si B. Ayan. Sabi, ang laman daw ni A ay 1, 2, 3, 4, and 5. At saka ang laman naman ni B ay 5, 4, 3, 2, 1. At saka yung empty set. So, magiging 5. Lagay natin 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So, ganan po siya. You see the difference? Nakikita niyo po ba kung ano yung pinagkaiba? So, that's proper subset at saka improper subset. Okay, next is universal set. So, when we say universal set, it contains all objects under consideration. So, for example, set U contains the set of whole numbers. So, dito, you are going to be familiar sa kung ano yung tinatanong. Sabi, si set U daw, sulat ko ha, set U daw ay element daw siya ni whole numbers. So, ano ba yung mga whole numbers na yon? Kasama ba dapat si 0 or hindi? Kapag kasama si 0, ang tawag na sa kanila is natural numbers, di ba? Pero kapag hindi kasama si 0, ang tawag ay whole numbers. So, ano po yung mga whole numbers na yon? Mag-start with 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Naiintindihan po ba? Okay, let's continue with another example. Set U contains the set of letters of the English alphabet. Okay, ano-ano po yun? Sulat ko lang. Sabi, English alphabet. Ano-ano po yung mga English alphabet na yon? A, B, C, D, E, and so on and so forth. Hanggang Z po yun. Ibig sabihin po ng tatlong dot na yan, it's continuous. Hanggang matapos yung letters ng English alphabet. Okay? So, that's what we call a universal set. Next is null set. So, when we say null set, it is a set with no elements. Ibig sabihin po, walang laman yung set na yon. Other word, empty set. Okay po? So, for example, set T is the set of months with 35 days. Do we have 35 days sa isang buwan? Di ba po, mostly it's 28, 30, and 31 lang naman po, di ba? And dahil wala pong 35, ibig sabihin, null set siya or empty set. We can also write that as ganito po. Okay po? Next naman, set E is the set of crying trees. May naiyak po ba na puno? Di ba wala? So, we can conclude that it is null set. E is an element of empty set or null set. Or, we can write that as ganito. Nagigets po ba kung ano po yung null set? Basta ang null set, wala siyang elements. Ang isang set ay walang element. Nagigets po. Next is cardinality of set. When we say cardinality of set, it is the number of elements. Kung ilan ba yung elements na nakalagay sa set na yon. Bibilangin lang natin kung ilan yung numbers ng elements na meron ang set na yon. Okay? So, for example, set D is the set of vowels in English alphabet. So, write muna natin ano-ano po ba yung mga vowels sa English alphabet. Meron tayong A or A, E, I, O, U. So, yun po yung vowel sa English alphabet, right? So, to get the number of elements, bibilangin lang po natin kung ilan yung number of elements. Magiging ganito siya. Wait lang, sulat ko. Magiging, ilan to? 1, 2, 3, 4, and 5. So, ibig sabihin po, meron po tayong 5 elements sa set na to. Okay? Nagagets po. Another example, set R is the set of letters in the word difficulty. So, paano po siya? Sulat lang po muna natin. R is equals to, ano po yung mga element ni R?
we have difficulty na word, di ba po? So, dito po, take note po, bawal pong maulit yung letter or number man po yan, mapa-number, letter, basta bawal pong maulit sa set na yon. Okay po? And also, take note din po na kapag po magsusulat po tayo ng elements or members ng isang set, kailangan po naka-lowercase. Ang uppercase lang po is yung set po mismo, which is ito po. Nagagets po? Okay, so sulat lang po natin. We have D, I, we also have F, C, U, L, T, and Y. So, ayun na po. So, bibilangin lang po natin kung ilan po yung numbers ng element na yan. Ilan po lahat? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ibig sabihin po, we have 8 members or elements sa set na to. Sa set or sa word na difficulty. Naiintindihan po? Okay. Next is union set. So, when we say union set, when two or more set combined and the resulting set contains all of the element presented in each set. So, ang ibig sabihin lang po nito, kapag pinagsama po natin si set A at saka si set B, makakabuo po tayo ng isang set at ayun po yung tinatawag po natin na union set. Kapag pinagsama natin si set A at saka si set B, ang tawag po doon ay union set. Pinag-combined. Okay, for example, set A contains 4, 7, 9, 3, and 10. And set B contains 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, and 20. So, how do we write that? So, A union B, sabi, pagsamahin lang daw po natin si A at saka si B. And makakabuo tayo ng panibagong set. So, set A union B will become 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, and 20. Yan po yung A union B. Yan po yung pinagsamang set A at saka set B. So, take note po ulit, bawal pong maulit. Kasi po, kapag may naulit po dyan, matik po, mamamali po kayo. So, dapat po, hindi po siya maulit or wala pong mauulit na number. Okay po, naiintindihan po. Okay, next example. Set C contains A, B, G, D, and F. And set D contains I, J, K, L, and M. Okay, so C union B will become what po? Pagsasamahin lang po natin sila. Ano po magiging kakalabasan? Magiging A, B, D, F, G, I, J, K, L, and M. Nagagets po ba? So, yun po yung union set. Ganun po natin siya ginagawa. Pagsamahin lang po natin or i-combine lang po natin si set A at saka si set B or kahit na ano pa, kahit tatluhan pa man yan, set A, B, C, D, or ilan pa yan. Pag pinagsama mo, dapat nakabuo ka ng isang set. Nagagets po? Okay. Next is intersection of set. So when we say intersection of set, it contains all the elements that are common to both set. So for example, set A contains 3, 4, 5, and 7. While B or set B contains 2, 4, 5, and 8. So ang intersection of set po nila, ito po yung sign ha. Ganito po yung sign na ginagamit natin for intersection. A intersection of B will become, ano po ba, ang sabi sa intersection of set, common daw po. Common to both set. Ano po yung common sa kanila? Which is yung 4 at saka yung 5, di ba? So, sulat natin. So, ganun po yung intersection of set. Another example po.
Set C contains A, B, C, and D, while set F contains B, C, D, and E. So, ano po yung intersection ng dalawang set po na yan? C intersection of F contains ano po? Meron po bang A sa sa F? Wala naman. Merong B ba? Meron. May B na tayo. May C din. May D. Ayun. So, meron tayong B, C, at saka D. Nagagets nyo po ba kung paano po kinukuha or ginagawa yung intersection of set? Okay. Lastly is difference of set. So when we say difference of set, it contains those elements of A that are not in B. Ibig sabihin lang po nito na kay A pero wala kay B, or pwede naman pong baligtad na kay B pero wala kay A. Nagagets po ba? So yun po yung difference of set. For example, set A contains 3, 4, 5, and 7, and set B contains 2, 4, 5, and 8. So kunin natin yung difference po ng dalawa. Sulat ko lang ha. Ano po yung na kay A na wala kay B? Na kay A na wala kay B. Meron pareha sila na merong 4, meron ding 5, so walang 7 at saka 3. So susulat natin kung ano yung na kay A pero wala kay B, which is yung 3 at saka 7. Next naman, baligtad naman, na kay B pero wala kay A. Ano po yun? Ano yung na kay B pero wala kay A? Meron 4 and 5, di ba? Ang wala kay A ay yung 2 at saka yung 8. So, sulat natin, 2 at saka 8. So, ganun po natin siya ginagawa. Another example is set C contains A, B, C, at saka D, and set F contains B, C, D, at saka E. So, sulat ko lang po. So, ano po yung meron kay C na wala kay F? Ano po yung meron kay C na wala kay F? Meron po bang A? Wala naman, di ba? Meron bang B? Meron. Merong C? Meron din. How about D? Meron din. So, ang meron lang si C na wala kay F ay yung A. Sulat ko. Next, kunin naman natin yung meron kay F pero wala kay C. Ano po yung meron kay F na wala naman kay C? Merong B, at saka meron ding C, at saka D. Ang wala lang kay C is yung E. So, sulat natin E. Nagagets po kung paano kunin si difference of set? This time, kayo naman po ang sasagot. You can pause the video and try to answer this exercise. You can comment your answer po sa comment section. Okay, that's all. Thank you for watching my videos, and kung may gusto pa kayo matutunan, you can follow me and like nyo na din tong video and share nyo na din to sa mga nakababata nyo kapatid or sa mga kakilala nyo na nahihirapan sa set. And ayan lang, sana may natutunan kayo sa akin kasi yun lang naman yung pinakagusto ko, which is matuto kayo. Yun lang muna. Bye-bye!